no? Dapat may marangal kang pag-uugali, lalo ka na dati kang public official di ba? Dapat panatilihin mo yung itsura ng katinuan sa personal at professional mo bilang abogado, no? Yung pakikitungo mo sa kapwa, gumamit ka dapat ng marangal, magalang na salita sa lahat ng aksyon at pahayag mo. Hindi yung minumura-mura mo, hindi mo alam, minumura mo, kapwa mo abogada pala. Di ba? Hindi nga kumikip, napakapulit na sinabihan ka na pakitakpan po yung bibig ninyo at nasa public place po kayo. Kung hindi, tumalikod kayo, takpan niyo yung bibig niyo kung wala kayong mask. Tapos sinigawan mo, minura mo. Yung ugaling ganyan na nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kapwa ay labag yan sa panunumpa ng isang abogado. May violation ka sa legal ethics, no? Yung pamantayan ng propesyon sa pagiging isang abogado. Yan, pwedeng humantong yan sa kasong administratibo para sa pag-alis o pagsususpindi ng lisensya na ihahain sa Korte Suprema. Ako, napanaginipan ko nga tuloy kagabi to na this week, no? This coming week, pero bukas bukas holiday, Lunes. Kaarawan ni Mama Mary. Pero magabang ka, Attorney Guanzon. Isang pulutong ng abogado mula sa Ateneo Law School ang magsasampa sa iyo ng disbarment case. Maniwala ka, hindi pa ako nagkakamali sa panaginip ko. Nako, eto na mga babayan, no? Attorney Guanzon, posibleng madisbar. Yan po ay ayon sa isang abogado. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, no? Eto siguro, no, ang matinding karma dito kay Attorney Guanzon. Matapos nga po niyang magwala sa isang mall dyan po sa Makati, mga kababayan. Ha? So eto po, ayon po sa isang abogado kay Attorney Bueno, mga babayan, no, ay posibleng madisbar. No, ito pong mga pinaggagawa nito nga si Attorney Guanzon, mga babayan, no, si Rowena Guanzon, mga babayan. No, dahil nga po diyan sa kanya mga pinaggagawa, no, grabe, no, ngayon siya pa yung pabiktim, mga babayan. No, kayo po ba ay pabor, no, na madisbar? Ito nga si Guanzon matapos po ang kanya mga pinagagawa, no. Actually, sinasabi ko nga sa inyo, no, doon sa nakaraang vlog natin, sabi ko, pwede naman niyang sabihin ng maayos siguro doon sa tao na yon, no, kung may sinabi man sa kanya, pwede niya siguro sagutin ng mas maayos, di ba? Pero, no, ang ginawa ni Attorney Guanzon, as we expect sa mga kagaya ng mga DDS din, no, nagwala. No, at kung ano-ano na sinabi doon sa tao. No, sinasabi niya, siya yung parang nilait, parang ganon, ininsulto, parang ganyan, mga babayan. Pero kung titignan natin maigi yung video, sino ba yung totoong nang insulto? Diba? Sino yung totoong nanlait? Diba? Sinabihan nga niya na naka-Rolex ka ba? Parang gano'n. Wala ka namang Rolex, no? Di ka naman Gucci, wala kang Gucci. Parang gano'n yung kanya mga pinagsasabi at minura pa niya, mga kababayan. No? At ito nga po yung naging reaksyon nito nga si Attorney Bueno at isi-share ko na rin sa inyo at syempre ano nyo na rin po, no? I-subscribe nyo na rin po yung channel ni Attorney Bueno, mga kababayan. Ilalagay ko na lang po sa ibaba yung link ng kanyang channel. Supportahan nyo rin po, okay? So ito actually lagi ko pinapanood to si Attorney Bueno no. Marami ako natututunan dito. Magaling na abogado po ito, mga babayan. Okay, so ito, panoorin natin si Attorney Bueno, mga babayan, ha? Okay, let's go. Italakayin po natin itong kaso ng isang abogado na nagngangalang Rowena Guanzon, dati pong commissioner ng Commission on Elections. Dating commissioner pa yan ng COMELEC, mga babayan, ha? Tapos ganyan ang ugali.
Naging representante din to ng PWD, no? Yung party list dyan sa House of Representatives. Pero hindi siya nakapasok. Muntik na lumusot eh. Buti na lang hindi nakalusot. Hindi sana may isa pang magulo dyan sa Kongreso, mga babayan. Meron pang isang maingay. Diba? At dahil may ginawa tong hindi kaaya-aya sa mata ng ating publiko, Oh, may ginawa daw na hindi kaaya-aya sa mata ng publiko. kagabi dyan sa Rockwell Plant sa Makati City. At dahil dito sa ginawa niya ay may nakapag-video at nagba-viral ngayon. Trending Actually, sinabihan niya rin yung nagbibideo na yon, no? Na bawal daw po yun. Which is bawal nga naman talaga, di ba? ang kanyang Pero ang ano kasi doon is yung kanyang ginawa, mga kababayan, eh, di ba? Hindi mo na mapipigil ang tao ngayon. Lalo sa social media, di ba? At lahat ng tao may cellphone ngayon. No? Hindi mo na sila mapipigil kung ano yung gusto nilang gawin ngayon, lalo na't may ganyang komosyon. Usong-uso ngayon yan sa Facebook, ina-upload. No? At public yung public tong si si Rowena Guanzon, mga babayan. 'Di ba? Kilalang kilala to eh. No? Public icon to eh, 'di ba? So imposibleng hindi siya mabibidyo at makikilala talaga. No? Kung ikaw ay isang public na kagaya nito, mga babayan, wala kang magagawa. No? Kahit sino, pwede kang i-video. Pero kung ang video na in-upload ay pabor sa kanya, mga babayan, no, kunyari, yung video na in-upload, bumabanat siya sa ating gobyerno. Abay, tuwan-tuwa pa po yan. I-share nyo, no? I-share ninyo, mga babayan, ganyan pa sasabihin yan. Pero kapag against sa kanila yung video, galit na galit yung mga yan. Tuloy natin. ang inasal dyan sa Rockwell. Isang pampublikong mall, no? Gagawin po nating lecture to, no? Yung batas na naangkop dito sa mga ginawang at ipinakitang pag-uugali ng dating public official. Ano ang kanyang pananagutan? Anong mga prinsipyo ang namamahala sa pag-uugali sa publiko? Ayan. Yung legal ethics, no? Yung karapatan sa pagtatalaga ng ebidensya sa pampublikong lugar. Ito, maganda matutunan at malaman natin to, mga babayan. Ito kasing si Attorney Guanzon ay nakuhanan ng video na malakas na nagmumura, no? At nilalait. Diba? Nilalait niya. Siya yung nanlalait, mga babayan. Ang isang mag-asawang bata. Dahil dito, syempre, nagkosto ng pagkakagambala sa publiko. Nagkaroon ng iskandalo, sa madaling salita. Yung insidente ay tungkol sa isang abogado. Miyembro ng Philippine Bar na di umano'y sumigaw, nagmura, gumamit ng napakasama at nakakasakit na salita. Tulad ng mata pobre at PI. Sa isang publikong lugar ng mall dyan sa Rockwell na idinirekta sa mga pribadong mamamayan na nagsabi sa kanya na takpan ang ubo, takpan mo yung bibig mo o kaya magsuot ka ng mask, no? Kung ikaw ay uubo ng malakas na malakas. Which is sa isang pampublikong lugar. Ethical naman talaga yun, di ba? Pag aaching ka nga di ba? Nagtatakip ka. Kung uubo ka, dapat magtakip ka. Di ba? Ganun naman talaga No? Di ba? Ganun naman talaga. Paano nga naman kung may sakit kang nakakahawa? Di ba? Mahahawa pa sila sa'yo. Tama lang naman yung ginawa na sinaway ka. Bakit ka na-insulto? Alam niyo po itong sitwasyon na to ay nagtataas ng mahalagang tanong sa ilalim ng batas ng Pilipinas sa tatlong pangunahing larangan.
Unang-una, may pananagutan kapag ganito ang iyong pinakita ng pag-uugali. Pananagutan sa krimen, pananagutan sa civil, at administrative liability. Nako! Administrative, dahil ikaw ay abogado, pwede kang sampahan ng disbarment complaint. Nako, pwedeng madisbar. Ha? Payag ba kayo na ipadisbar itong si Guanzon? Oh, Korte Suprema. So, didiscuss natin ano yung mga pananagutan sa batas. Itong abogado na to, na si Rowena Guanzon, hindi pa man nauupo sa Senado nag-aambisyon daw to Ganito na yung inasan mo. yan sinasabi natin, di ba? May ambisyon. Oh. Ganyan na agad ang ugali, di pa nakakaupo. What more? Di ba? Diba? Hindi dapat binibigyan ng pagkakataon ng mga ganitong Tama. klaseng tao na manungkulan sa ating bayan. Tama yun, wag iboto yan. Ha? Wag nyo iboto yan. Sama ng ugali pala. Oh. Tapos iboboto nyo, no? Iboboto ng mga DDS yan. Yung ganyang pag-uugali. Diba? Wala pa sa kapangyarihan, napaka-abusado na. Oh, wala pa sa kapangyarihan, abusado na. Ha? Wala pa sa kapangyarihan, magaspang na ugali. Hindi pwedeng ganon. Kung magiging public servant ka, kung magiging senador ka, dapat hindi ganyan ang ugali. 'Di ba? 'Di ba? Abogado na nagsabi, oh. Oh, hindi dapat ganyan ang ugali mo, Guanzon. Nagkaroon na kagad ng abuse of rights. So, tingnan natin yung mga pangunahing krimen na dapat isaalang-alang natin dito. Nako. Na may kinalaman sa paggambala sa publiko. Nako. Tsaka yung mga types na o yung uri na nakakasakit sa mga salitang binibitawan mo against a person. Ano yung pangunahing krimen dito? Alarms and scandal. Nako. Pinaparusahan nito ang sino man magdulot ng kaguluhan o kalat sa pampublikong lugar. Ang pagsigaw po at pagmumura sa siksik na mall, punong-puno ng tao. Isang lugar na inilalantad sa lahat, pampublikong lugar, ay kasama public. sa kahulugan ng paggambala o kalat sa publiko na nakakagambala sa kapayapaan at kaayusan ng isang lugar. Oh. Alarms and scandal. Yan ha, Attorney Guanzon, nakagambala ka ng mga nananahimik na mamamayan. Oh, pwede kang kasuhan. No? Alarm and scandal. Lagot ka. Sa Ribas Penal Code po yan yung ating libro sa Revised Penal Code. Ano pa yung pangalawa? Unjust vexation. Ito po yung isang provision para sa anumang uri ng hindi makatarungang pang-aapi Nako. na hindi pinaparusahan ng mas tiyak na batas. Ito yung tinatawag namin sa law school na catch-all basin na to. No? Ito yung talagang, sige, dyan mo banatan. Salo na lahat niyan. Yung sinasadya mong pagsigaw, yung pagmumura at paggambala sa kapayapaan, doon sa publiko na yon, sa public place, doon sa mag-asawa, ito yung pwedeng ikaso, no? Dahil hindi makatarungan yung sinabi mo na mga salita. Wala kang Gucci, wala kang Rolex, mata pobre, PI ka. Ibang klase. Diba? Para sa isang abogado na dating public official. Grabe. Hindi No? dapat talaga sa public office to. Oo, sama ng ugali. Yung oral defamation, pwede din yan, no? Dahil kung iyan ay makakasira sa karangalan o reputasyon ng isang tao, pwede yan. Na isampa. Potential yan, no? Oral defamation. Nako. At bagamat alam nyo po, minsan itinuring ng ating Korte Suprema na yung PI, yung put, no? Pagpapahayag lamang yan ng galit kaysa sa direktang pagbibintang. At yung tono niyan, yung konteksto, pag binitawan mo sa public place ay minsan sinasabi ng korte na
pagpapahayag lang yan ng galit, nadala lang ng galit eh. No? At hindi ito pwedeng ituring na mabigat na pagsisira, no, sa isang tao. So sige, given, no, sa kriminal aspect. But we will go to the administrative liability of this person. Nako, yari. Alam niyo po, itong dalawang mag-asawa na to, bata pa to eh. Nasa early 30s lang to. Sila po ay pwedeng magsampa, no, ng hiwalay na demanda. Civil, criminal, and most importantly ako, tinitingnan ko dito yung administrative. Mas madali ito eh. Yan, sampahan nyo na ng kaso yan. Madala. No? Para hindi na makatakbo, no, sa Senado. Oh. Ay sa mga prinsipyong umiiral sa ilalim ng ating batas, lalong-lalo na pag abogado ka. Di ba? Yari. Dahil ito'y pang-aabuso ng karapatan ng isang tao. Yan po yung nakasulat yan sa civil law. Oh, sa nakasulat Article pala. 19. Oh, lagot. No? Kapag inabuso mo yung karapatan ng isang tao o yung karapatan mo, inabuso mo, nagmumura ka dun sa harapan ng dalawang pribadong tao na wala namang kadadahilan-dahilan at hindi makatarungan, no? Ay hindi pa pwede yun. At bagamat tayo pong lahat ay may karapatang ipahayag ang ating kawalan ng kasiyahan, mawawala ito kapag ginamit ito sa paraang nag-aabuso ng karapatan ng iba. Tulad ng pagpapahiya sa kanila sa publiko. Oo, di ba? Makita natin, pinahiya niya eh, di ba? Pampublikong lugar yan, mall yan. No, doon niya pinahiya, mga kababayan. No, kaya dapat kasuhan yan. Pero murahin mo na murahin yung mga tao. Oo. At ito yung worst case dito. Hindi mo alam yung minumura mo, abogada pala. Yun, yung sinasabi natin. So ano ngayon? No, yun yung sinasabi natin. Baka malay mo, hindi mo alam kung sino yung pinagmumura mo dyan. No? Mamaya may anak pala yan ng may-ari ng mall. Lagot ka. Yari. Paano kung napakagaling na practicing lawyer pala niyan? Who graduated from Ateneo Law School? Diyan sa Rockwell din. Ano ka ngayon? Lagot. Paano kung buweltahan ka niyan ngayon? Yari. Anong masasabi mo? Di ba? Paano kung yung bata na yan pamilya pala ng kilalang, mga kilalang pamilya sa ating lipunan? Naku, lagot. Ano ka ngayon? Ano yung pinagmamalaki mo? Na dati kang commissioner? Dati kang mayor? Dati kang kongresista? Tingnan natin ngayon kung bubulagain ka niya next week. No? Dapat may marangal kang pag-uugali. Lalo ka na dati kang public official di ba? Dapat panatilihin mo yung itsura ng katinuan sa personal at professional mo bilang abogado. No? Yung pakikitungo mo sa kapwa, gumamit ka dapat ng marangal, magalang, na salita sa lahat ng aksyon at pahayag mo. Hindi yung minumura-mura mo, hindi mo alam, minumura mo, kapwa mo, abogada pala. Di ba? Hindi nga kumikip, napakapulit na sinabihan ka na pakitakpan po yung bibig ninyo at nasa public place po kayo. Kung hindi, tumalikod kayo, takpan niyo yung bibig niyo kung wala kayong mask. Tapos sinigawan mo, minura mo. Yung ugaling ganyan na nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kapwa ay labag yan sa panunumpa ng isang abogado. May violation ka sa legal ethics, no? Yung pamantayan ng propesyon sa pagiging isang abogado. Yan, pwedeng humantong yan sa kasong administratibo para sa pag-alis o pagsususpindi ng lisensya na ihahain sa Korte Suprema. Ako, napanaginipan ko nga tuloy kagabi to na this week, no? This coming week, pero bukas bukas holiday, Lunes. Kaarawan ni Mama Mary. Pero magabang ka, Attorney Guanzon. Isang pulutong ng abogado mula sa Ateneo Law School ang magsasampa sa iyo ng disbarment case. Maniwala ka, hindi pa ako nagkakamali sa panaginip ko. Ang pangalawang bahagi ng lecture na to ay yung ginawa ng gwardya
na sumusugod doon sa nagbibideo upang pigilan ng mga tao na kumuha ng video nung insidente na yun na nagmumura ang dating public official, sinusugod yung mag-asawa. Mali po yan. Hindi mo dapat pinipigilan ang sino mang kumukuha ng video ng isang krimen o isang offense. Kahit mall pa yan, kahit private property pa yan. Hindi mo pwedeng pigilan yan. No. Madam Guard, mali yung ginawa mo. Diba? Sa pampublikong lugar, o lugar na yung public place na yan, tulad ng isang mall, yung Rockwell, yung mga tao may mas mababang inaasahan sa pagka-privacy tungkol sa kanilang pag-uugali sa publiko. Dito, ang mga private citizen ay may karapatan na i-record nila yung kaganapan sa isang public place. Oo. Lalo na kung ang i-record mo ay itinuturing na krimen o paglabag sa batas o paglabag sa karapatan ng kapwa mo. Di ba? Yan yung sinasabi ko, mga kababayan. No? Nasa public place ka. Expect mo na pwede ka mapicturan, pwede ka mabidyohan. Di ba? So, yun yung sinasabi natin na medyo sablay si Attorney Guanzon dun sa kanyang sinasabi na bawal daw, mga kababayan. Di ba? Pero pagkapabor sa kanila yung video, aba, i-share nyo yan. Walang bawal. Di ba? Tulad nun, that is a clear case of alarms and scandal. Pipigilan mo yung tao na i-video, mali yan. Yung video na yun, nagsisilbing posibleng ebidensya para sa biktima at sa... Yung di umanong ginawa dito ni Attorney Rowena Guanzon ay nagpapakita po ng maraming legal aspect. Yung mga challenges sa batas. Na nagpapakita na ang mga pamantayan ng propesyon ay sumusunod sa isang abogado kahit nasa kanilang pribadong buhay at pag-uugali sa publiko. Lawyer ka, even in your private life, nakabuntod sa iyo yung Code of Professional Conduct and yung ethical standards. Palagi nakabuntot sa likuran mo yan. Hindi mo na maiiwasan yan. Katulad nito. Tsaka public ka di ba? Para kang artista. No, parang ganon. No, baga naka-open ka, di ba? Lalo't lumalabas ka sa mga rally. Di ba? Open na open ka eh. Tapos pagbabawalan mo pag di pabor sa'yo. Yung tungkol naman sa gwardiya. Yung ginawa ng gwardiya dito ay nagpapakita ng mahalagang balanse sa pagitan ng pagsasagawa ng mga alituntunin ng pribadong ari-arian at pagtataguyod ng karapatan ng publiko sa pagtatalaga at ebidensya. Hindi porket merong policy ang Rockwell, assuming may policy na bawal mag-video within the area of Rockwell plant, mall. Pero yung policy na yon, yung private policy na yon, hindi pa pwede mag-prevail over the constitutional rights of every person. Like for instance, if there is an offense or a crime being committed or has been committed, tapos binibidyo ng isang private citizen, hindi mangingibabaw ang policy ng Rockwell. Okay, so yan mga kababayan, Grabe. Sabi sa inyo, marami kayong matututunan dito sa channel ni Attorney Bueno, mga kababayan. No? Kaya, supportahan nyo po at i-subscribe ang channel ni Attorney Bueno. Ano masasabi ninyo ngayon, no? Pabor ba kayo na ma-disbar etong si Attorney Guanzon, mga kababayan? I-comment na lang po sa ibabangin yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.